Magandang hapon po sa bawat isa. Magsimula po tayo sa gawain ng Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Tawagin natin yung buong family natin at sama-sama po tayo na magpuri sa Panginoon. Pangunahan ko po kayo sa isang prayer worship.
Good afternoon po. Batiin natin yung katabi natin ng magandang hapon. Magandang hapon sa bawat isa po. Buksan natin yung Bible po natin sa Awit 62 verse 5 po hanggang 7. Awit 62 verse 5 hanggang 7. Tanging sa Diyos lang ako umaasa. Ang aking pag-asa ay tanging nasa Kanya. Tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasang. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Ang kaligtasan ko't aking karangalan ay buhat sa Diyos, nasa Kanya lamang. Malakas ko siyang tagapagsanggalang, matibay na muo na aking kandungan. Yun niya po yung sinasabi dito ng Psalms, na tanging sa ating Panginoon siya o tanging sa ating Diyos siya umaasa. Kaya ngayong katagumpayan, yung kaligtasan po ay nasa Kanya. Sa buhay po ng bawat isa sa atin, wala tayong pinakamaasahan po, kundi ang ating Panginoon. Ang buhay po natin ay may katiyakan sa Diyos. May magandang plano po ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya sa hapong ito, naniniwala tayo na pag inaalala natin yung kabutihan ng Diyos, makukuha natin na magpasalamat sa Kanya, makukuha natin na magpuri sa Kanya, makukuha natin sambitin yung lahat ng kahangahangang bagay na ginawa. Huwag po tayong mahadlangan ng paligid natin o anumang kaabalahan dyan sa mga tahanan natin. But maganda na dito tayo sa gawain ng Panginoon. I-focus natin yung sarili natin, purihin natin ang ating Diyos, sambahin natin ang ating Panginoon. Kaya sige po, tayo po'y manalangin. Panginoon, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, napakabuti mo sa bawat isa sa amin, Lord God. Lord, ang pag-ibig mo, kailanman yan ay hindi nagmamalang, Panginoon Diyos. At tunay, Lord God, ang mga plano mo, Panginoon Diyos, ay nabalangkas na, Lord God, mula pa nung una, Panginoon Diyos. At yan ay patuloy na nahahayag sa bawat isa sa amin. Sa gawain nito, Lord God, ito ay naitalaga, Panginoon Diyos, upang parangalan ka ng bawat isa sa amin. Malugod naming inaanyayahan ang iyong presensya, O Diyos. Napakahalaga mo sa amin, Panginoon. Hangad namin na maipahayag namin sa iyo, Lord God, ang lubos naming pasasalamat, Lord God, sa kabutihan mo sa amin at sa lahat ng kahangahangang bagay na ginawa mo sa buhay ng bawat isa sa amin, O Diyos. Kaya, Lord, minsan pa, ikaw ang masumpungan ng bawat isa sa amin. Hangad namin ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu. Hangad namin ang iyong kapangyarihan, O God, na maranasan ng bawat isa sa amin. Nasa kanya-kanya man kaming tahanan, O Diyos. Hangad namin, Lord God, na mag-unfold, Panginoon Diyos, ang bawat plano mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Hangad namin ang mga salita mo ay mapakinggan namin. Yan ay tumusok sa aming mga puso at makita, Lord God, sa aming pamumuhay. Let your will be done on earth as it is in heaven, O God. And we believe, Lord, that you are a holy God, Panginoon. As we come to you, O Lord, pakalinisin mo ang bawat isa sa amin. Forgive us for all the sins that we have done, O God, and cleanse us from all of unrighteousness, O God. Sa aming kalagitnaan, ikaw ang hangad namin maitaas, O Diyos. Marami pong salamat. Pinupuri ka namin at sinasamba ka namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Sige po, tayo po'y magpuri sa ating Diyos. The
Lord who is in control, O God. Lord, hindi kami mangangamba sa buhay nito sapagkat sa iyo may katiyakan ng bawat isa sa amin, O God. Mapangyari ang layunin mo sa buhay ng bawat isa sa amin at patuloy ka namin pupurihin sa sambayan. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Sige po, tayo po yung makaupo at tuloy-tuloy tayo sa gawain po ng Panginoon. Ngayon po ay Friday Intercessory Service. Tayo po naitalika na makapanalangin as a church. Pinahahalagahan po natin na tayo po naitatalaga natin yung sarili natin sa panalangin. Mamaya po, may bahagi ng pag-aaral po natin is about prayer. Lagi ko naman po itong sinasabi. Napakarami nating pinag-aaralan about prayer. Pero ilan ba dito yung ibig sabihin na isa sa pamuhay na po ng bawat isa sa atin? Maganda na kapag natuto tayo ng salita ng Panginoon, ipahayag sa atin yung pag-aaral po ng salita ng Diyos. Maganda na yan ay makita din naman sa pamumuhay po ng bawat isa sa atin. Masaya po ba tayo? Mukhang malungkot tayo dahil tapos na po ba ang Pasko? I believe na in season and out of season, kahit ilang variants man ng COVID yung dumating po, yung mga anak ng Diyos po ay patuloy pong nagsasaya. Amen po ba? Na nung nakaraan nga, nabalitaan lang na nakapasok, isang tao yung nakapasok po dito na may dalang UK variant sa ang dami ng pangamba ng mga tao. Parang bumalik tayo sa level ba nung nakaraang taon po. Pero sa dami ng nahahayag sa ating salita ng Diyos, sa dami ng itinuturo sa atin ng Panginoon, at sa patuloy nating pakikipag-ugnayan sa Kanya, we believe po that God is in control. Diba? Na tayo mga anak ng Diyos, hindi tayo nangangamba doon. Pero pagdating ng balita, tayo unang-unang nangangamba, di po ba, na part ng buhay siguro ng Kristiyano, pero ang pinakamalaking part ng buhay na dapat taglayin po ng Kristiyano is yung pagtitiwala niya sa ating Panginoon, yung pagtitiwala natin sa ating mabuting Diyos. Ngayon po, ang pag-aaralan po natin is about suffering, about afflictions, about difficult season of our lives, about going through hard times po. Lagi nating naririnig to kung paano mapapagtagumpayan to, kung ano yung dapat nating gawin during hard times po. Pero ang pag-aaralan po natin is ano ba yung pakinabang ng mga bagay na ito. Benefits of going through hard times. Lahat naman po tayo nakakaranas po tayo ng suffering. Kanina nga lang, naku po talaga yung talagang hindi makakamot eh. Kanina talaga yung kapatid ko po sobrang gusto nang tumaas nung kilay ko talaga dahil malilate talaga ako sa pagpunta ko po dito. Pero praise God, God is in control. Magtuturo ako mamaya. Kailangan hindi ka mawala doon sa sa kapit mo sa Panginoon eh. Kasi kailangan mong makaparinig sa banal na spirito po. Kaya kanina parang yun po yung mga bagay na challenge po for me. Na parang feeling ko dumadaan ako sa affliction nito, dumadaan ako sa suffering nito. Last time nga po, na-share ko po sa inyo, nung nandun lang ako sa may isang grocery store po, na talagang tinaray-tarayan talaga ako ng sales lady po. Ending, natapos din naman po, glory to God. Ang lesson sa akin, hindi na ako gagamit ng debit card para hindi na ako tarayan, di po ba? Ako pa tayo yung dapat mag-adjust. Kaya nga, nung naalala ko nga, lagi pong sinasabi sa akin ni Paul, at wag naman sanang maging lisensya po ng sino man po, na sabi ni Paul doon, bakit hindi mo na lang hayaan na gawan ka ng masama? Bakit hindi mo na lang hayaan na parang ang dating api-apihin ka? Di po ba? Na parang sa atin, ayaw natin nun eh. Matouch nga lang yung ego natin. Lalabas yung tunay kong pagkatao. Di po ba? Lalabas yung tunay, magpapakatotoo. Pero sa ating mga Kristiyano po, tayo yung mga tagasunod ng ating Panginoon. Despite ng anumang bagay na gawin laban po sa atin, na matutuwa ka nga eh, kasi yung confession ng ibang Christian, ipagpapasa Diyos na lang nila yung mga bagay na yun. Diba? Sa atin, part yun ng buhay natin, tuloy-tuloy po ng buhay natin. Pag-aralan po natin is about sufferings, hard times, afflictions po. Lagi naman po natin itong naririnig. Sabi po ng ating Panginoong Yesus, in this world, we will face many troubles. Kanina nga, pagdating ko dito, may nabalitaan lang ako. Yung heart ko talaga, nasasad po ako sa mga ganun. Kasi pinag-pray ko din yung mga kapwa ko pastor, kapwa ko pastora, may mga kaibigan po akong mga pastora po, talagang nagsasabi sila na hindi sila makapag-gather as a church dahil nga because of this pandemic. May ilan po doon na
talagang yung sinasabi ng Biblia po na wag mong bubusalan yung ox habang ginagamit mo siya sa sa farm, sa pagbubukid po, di po ba? What more po itong mga pastor na to, wala po silang, o mga pastora na ito, mga nagpo-full time po sa ating sa church, di po ba? Wala po silang ibang pagkukuhanan ng ikabubuhay kundi po dun sa loob ng church po. Po ba na sinusuportahan po sila ng church. Paano kung ngayon nga hindi po makapag-gather po? Po ba? But still, God is in control. Bahagi yan siguro ng affliction, bahagi yan ng sufferings. Pero dapat na makita natin dito yung pakinabang po ng mga bagay na nangyayari ngayon. Kapag sinabing suffering, ang unang pumapasok sa atin, ano bang mabuting mapapala natin kapag nagsasuffer tayo? Minsan nga, kahit naman sino po sigurong tanungin natin, ayaw natin ng suffering. Ayaw natin ng nahihirapan tayo. Di ba nga minsan kapag nagtatanim tayo, ayaw natin pinagpapawisan tayo, pero gusto natin mamunga yung tinanim natin. Tama po ba yun? Ayaw natin mapagod, pero gusto natin may aanihin tayo. Di po ba? Na bilang mga Christian po, pauna nang sinabi sa atin to ng ating Panginoong Hesus. Lalo na po na tayo po ay nasa last days, di po ba, na nalalapit na yung pagdating ng ating Panginoong Hesus. Marami tayong mararanasan po ng mga bagay na hindi natin inaasahan. Pero sa lahat pong yon, sa lahat ng hard times po na yon, makikita po natin dito sa halip na panghinaan tayo ng loob, makikita natin yung pakinabang ng mga bagay po na ito. Suffering is something that each and every one of us deals every day of our lives. Di po ba ang suffering or going through hard times, ito po yung kadalasan na nararanasan natin every day of our lives. Pagkagising natin sa umaga, pinoproblema na kagad natin yung kakainin natin sa agahan. Di ba? Pagdating naman ng tanghalian, paproblemahin naman natin, di ba? Meron ng suffering agad. Di po ba may maaring sa pangangailangan pertaining sa mga family problems po. Mamaya makikita niyo po kung ano-ano po yan. Suffering comes into everyday people's lives, both great and small. Di po ba? May mga paghihirap o may mga nararanasan pong problem, yan maliit o malaki na nararanasan po ng mga tao, lalo na ng mga Christians. Sometimes, yung sufferings, dumarating siya ng hindi natin alam kung paano at kung bakit. Kung bakit minsan nga makikita na may mga napapanood tayo ng mga tao, kilala natin na mabuting tao siya, bakit siya nakakaranas ng ganyan? Diba, na alam na bakit siya nag-endure, bakit may ganong trial siyang pinagdadaanan po. Po ba na may mga ganon tayong, may mga wise tayo. And even before na napag-aralan natin po kay King David, diba, na talagang si King David parang kung titingnan, di na ito nakataste sa Lord Lord, how long? Diba, gaano katagal Panginoon itong paghihirap na nararanasan niya. Ako po, during this whole pandemic nang nag-start po ito, nag-aas ako sa Panginoon na Lord, bakit nangyayari to? Hindi po para sumbatan ng Panginoon, Lord, bakit naman nangyari nga to? Kundi gusto kong mapataas po yung pananampalataya ko doon. Ibig sabihin, gusto kong maabot yung kalooban ng Diyos. Nakukuha niyo po ba ako? Hindi po si Pastora, guilty pala to sa pagko-question sa Lord. Turo-turo pa siya na wag ko question niya. Hindi po, para sa akin po, gusto kong maabot yung kalooban ng Diyos. Na hindi ko ma-prejudge yung ginagawa ng Diyos. Hindi ako pumasok doon sa point po na magtampo ako sa Panginoon dahil nangyari ito. Po ba? Kundi gusto kong makita to na Lord, gusto kong puntahan yung lalim ng kalooban mo dito. Gusto kong mayakap yun. And during this pandemic po, na inabot na ng tagal-tagal po, marami tayong pinagdadaanan po, still nagpapakilala sa atin ng ating Panginoon. May mga Christians na kaya sila nag-give up po, sabihin natin because of sufferings po na nararanasan po nila or during hard times po. Because isa lang yung pinakadahilan doon, hindi nila lubos na kilala ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Sa atin, mapalad tayo, JCF, kasi sobrang tayo, ibig sabihin, grounded tayo ng Word of God, na pagpapala na sa atin, na 3 beses sa isang linggo, may mga gawain po tayong katulad nito. May mga ginagawa pa tayong devotions, may mga ginagawa pa tayong follow-up, may mga pag-share pa tayo ng gospel. Paano na lang kung wala ito?
Di po ba, na ano na lang, baka tuluyan tayong, sorry for the term, nagumon na mga paghihirap na nararanasan po sa buhay na ito. Pero napakabuti po ng ating Diyos. Kaya sometimes may mga tao na hindi, bakit ganon, paanong nangyari ganon. Minsan naman may mga paghihirap na I'm speaking po in general po ng suffering. Makikita natin sa Bible, marami pong mga account doon ng mga man of God, mula sa Genesis, even hanggang sa Revelation po, na may mga lingkod ng Diyos na nakaranas po sila ng iba't ibang suffering. Sa atin nga po, ang nararanasan lang nating mga suffering, pinaka number one na is domestic chores. Po ba, na problema sa pang-araw-araw, yung kabuhayan natin, yung mga pangangailangan po, o problema sa pamilya, mga ganun po. Lalo na sa time na to, minsan ang nagiging problem pa is yung pagkawala ng loved one, di po ba, pagkakaroon ng sakit, po ba, yung mga ganun po. Pero during the time po ng mga disciples, ang pinaka nararanasan po nilang sufferings is persecution. Talagang yung buhay nila, kikitlin dahil lang sa pangangaral po nila o sa pagpapakilala nila sa Panginoong Hesus sa maraming tao. So, ano bang mas mabigat doon? Po ba? Pasarap pareho namang mabigat yan. Pero may mas malalim po tayong matututunan dyan. They come in different shapes and sizes ranging from. May mga sufferings na madali nating napapagtagumpayan or maliit lang para sa atin. Meron namang sufferings na sobrang bigat. Meron nga ine-endure pa na hanggang nabubuhay siya, nandun yung sufferings po na yon. They come, for example, like financial, relationships, sa mga mag-asawa na nagkakaroon ng problem, sa mga magulang na pinoproblema po yung kanilang mga anak, physical, pagkakaroon ng sakit, lalo na sa panahon ngayon, may mga tao na diretso na po affected of this COVID, may sakit na mga COVID po, or mga nahihirapan dahil dun sa mga sakit na tinataglay na talaga na, even emotional. Diba? Nung na-share ko nga before, meron akong clinic sa Facebook na parang apps siya. Tatanungin kung anong kalagayan ng kaisipan mo. Diba? Sabi doon, di daw ako stress. Parang hindi ko, yun po yung pinakaunang pinatulan ko lang naman po. Kasi nagdugtong-dugtong talaga siya. Pero hindi ko naman visionary post yun. Dahil hindi din naman ako naniniwala. Parang trinay ko lang, nakalagay doon, ito yung level ng stress mo, po ba, may sasagutan ka mga letter A, B, C, mga ganun po. Lalo na sa time ngayon, maraming affected emotional. Just to name a few. What does it mean po to suffer? Diba? It means to endure pain or loss. Mga paghirap na may masakit sa pakiramdam. It also means to feel what is painful or distressing. Mga nakakalungkot na bagay po, either yan sa pangangatawan natin or yan po sa ating kaisipan. Again, nobody po likes to suffer. Wala po sa atin dito yung gustong mahirapan or maghirap po. Pero kung babalikan natin yung sinasabi po ng salita ng ating Diyos po, in this world we will face many trouble. Diba, na hindi tayo lalayo doon. So, bilang mga Kristiyano, approaching yun sa atin na darating at darating po yung mga bagay na yun. Ngayon, dahil alam na natin darating yun, so bilang mga Kristiyano, hindi tayo dapat na mag-respond ng against doon, kundi makita natin kung ano po yung pakinabang ng mga bagay nito in going through hard times po. Sometimes, yung mga sufferings po nangyayari, it happens to good people. And may maririnig ka, may mga tao na nag-aas sa'yo, yan man ay kaibigan mo, loved one mo, even nga yung sarili mo, tinatanong natin kung bakit. Pero ito po yung dapat nating makita po dito. Everything God does in our lives po is for our benefit. Diba? Sabi ng Jeremiah po, lagi natin kinukuto, for I know the plans I have for you. Plans to prosper you, plans to give you hope and a future po. Diba? Yung success gustong ibigay ng Panginoon, and sinasabi rin John 10:10, diba, siya ang ating mabuting pastol, gusto niya na tayo magkaroon ng isang buhay po na ganap at kasiyasiya. Diba, na including, sabi ko nga po, everything God does in our lives is for our benefit, including yung mga suffering po na pinagdadaanan po natin. Para po ito sa ating kapakinabangan. Para po ito sa bawat isa sa atin. Though they never seem pleasant at the time, hindi natin gusto, sabi, kanina nga, wala namang may gusto na mag-suffer po, hindi natin gusto yung mga bagay na to.
Pero itong mga hard times o going through hard times po, it produces wonderful benefits po sa buhay ng bawat isa sa atin, buhat po sa ating mabuting Diyos. Pag naalala ko po yung account nung kay Joseph, kilala niyo po ba si Joseph? Joseph the Dreamer, Joseph na may nagsuot ng colorful na binigyan ni Jacob, ni Israel po, di ba, nung father niya, na alam natin yung pinagdaanan ng taong ito, yung buhay niya talagang puno po ng paghihirap, puno ng suffering. Hindi kung isa-isayin pa nga natin, ultimo yung family niya, talagang ginawan talaga siya ng masama. Diba? Marami siyang, ibig sabihin may mga taong nang api sa kanya, diba, na ibinenta siya ng mga kapatid niya, yung pinagbintangan pa siya na may balak na masama doon sa asawa ng master niya, di po ba? Pero at the end ng Genesis po, tingnan niyo po yung sinabi niya sa mga kapatid niya. Masama nga ang inyong ginawa sa akin. Diba? Na, kung tutuusin po, kung babaybayin natin yung punot dulo po ng paghihirap ni Joseph, yung mga kapatid niya talaga yung dahilan nito eh. Diba? Nagsimula yan sa ginawa ng mga kapatid niya. Pero kung lalaliman natin ito, nasa plano kasi yun ng ating Panginoon. Pero tingnan niyo pa yung sinabi niya rito, masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan, at dahil doon, naligtas ang marami. Makikita natin yung benefits po ng pinagdaanang hard times po ni Joseph. And sa bawat isa po sa atin, I believe na anumang sufferings po na meron po sa atin, hindi natin ito makita na para wasakin tayo, para sirain yung stand natin, yung kaisipan natin, or sirain yung ugnayan natin sa ating Panginoon. But makikita natin at mayayaka po ng bawat isa sa atin yung pakinabang po of going through hard times po. Kung si Joseph, natanim to sa puso niya na yung sa halip na yung matanim sa puso niya, sama ng loob sa mga kapatid niya, nakita niya yon, na plano yon ng Diyos sa buhay niya, pakinabang yon para sa kanya at sa kanyang buong pamilya. Kaya di ba kung titingnan po, yung family niya, si Jacob, si Israel, yung father po niya, even yung ilan ba yung kapatid niya? 12, kasama na yung babae po, na talagang hindi sila nagutom during the time of famine. Niligtas sila ng Panginoon. Pakinabang para sa kanila yung pinagdaan ng paghihirap po ni Joseph po. Ngayon, ang pag-aaralan po natin is benefits of going through hard times na dapat mayakap po natin. Affliction drives us to God's Word. Meron po akong siyam na puntos po dito na please allow me na kung maaari po na kahit putulin natin to para hindi po natin mamadali. Kasi mahirap naman po, baka may manok po na tuluyan ng hindi mapakain at magagawin na pong tinola. Kaya, kasi kung ako po, balak ko talaga itong tapusin yung siyam na punto sa prayer. Allow me po na putulin ito mamaya kung hanggang saan po yung aabutin natin. Affliction drives us to God's words po. God's Word. Sabi po sa Psalms 119 verse 71, "It is good for me that I have been afflicted, that I may learn your statutes." Psalms 119 po, ito po yung sinulat ni King David po. And ito po yung pinakamahabang chapter po sa buong Biblia. Pero ang pinupunto po nito, ang pinaka-topic po nito is about Word of God. Tingnan niyo po yung sinabi ng psalmist, "It is good for me that I have been afflicted," upang mas matutunan po niya kung ano po yung salita po ng Panginoon. Isa pong example para sa atin is si Joshua. Kilala niyo po ba si Joshua, son of Nun? Son of Nun. Nun ba o Nun? Basta yun po yun. Sabi po sa Joshua 1:8, "Huwag mong kaliligtaan basahin ang aklat na yon. Dili-dilihin mo yon araw-gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay." Balikan po natin yung context nito. Diba si Joshua po, siya po yung papalit kay Moses. Kasi si Moses, hindi na siya makakapunta doon sa promised land dahil siya po ay mamamatay na. Naalala ko nga nung last Wednesday po sa Bible study. Natuwa ko kasi pinag-aralan to sa Bible study. Sabi ko, nakakatawa naman, devotion ko yun. Kasi binabasa ko din po yung kay Moses po. Na ito, papunta na sila doon si Moses, di na siya talaga makakapasok. Ngayon, pumili na ang Panginoon ng kanyang kahalili po o ng kanyang kapalit. At iyon po ay si Joshua. Yung unang chapter pa lang po ng Joshua, sabi doon, it indicates na si Moses po was dead and his assistant Joshua po was facing
the enormous task of assuming the leadership, na magiging leader na si Joshua. Para makita niyo po kung gaano kalaki po yung leadership na to. During the time po ni Moses, nung umalis po sila sa Ehipto, at dumaan po sila dun sa Red Sea na hinati po, hindi lang po iilang tao ito. Gusto niyo po ba ng katotohanan dyan? 600,000 po ang mga taong ito, sinabi po sa Biblia. And take note po, mga adult lang po yun. So, kung may mga anak-anak yon, 600,000, sabihin natin tagi sa isang anak yon, times nyo po, sabihin na natin na hindi sila, sabi nga, aabutin pa ito ng million po. So, ganun kalaki yung leadership. Pastora, di ba, nung nasa wilderness naman sila, nagharit sa kanila ang Lord, kaya nagbawas-bawas na sila. Diba? Pero imagine niyo pa rin po yung dami ng tao na ito. Di po ba na, yun yung i-assume na leadership po ni Joshua. Diba, naalis na mamamatay na si Moses, ngayon siya yung kahalili, siya yung mamamahala po dito po sa ganito karaming tao. At hindi lang po sila simpleng maglalakbay, pupunta ng wilderness, lakad-lakad ng wilderness, hindi lang po ganun kasimple yon. Sabi pa nga po dito, ito yung time na pupuntahan na nila yung mga lugar po at sasakupin na nila itong mga lugar na ito. Na talagang, sorry po for the term, makikipagbakbakan na sila para makuha po yung mga lupaing yon. Diba? Can you just imagine yung ganito kalaking task po para kay Joshua? Ibig sabihin, nandun na lang na kung si Moses nga, he's having a hard time po nang pinamahalaan niya yung mga Israelita during sa wilderness, merong pagkakataon na talagang inayos ng Panginoon yung heart niya. Kasi nung una, wala siyang wala siyang concern dun sa mga Israelites eh. Diba? Kaya nung sinabi ng Lord na nalilipulin niya, sabi ni Moses, wag Lord, diba? Na talagang nandun na yung concern niya for the Israelites. At saka may mga pagkakataon na itong mga Israelites, ang dami nilang mareklamo. Buti sana kung 5 tao lang yung nagsasabi kay mga nagrereklamo kay Moses. Marami nga po ito di po ba? Can you just imagine po yung task na yon? And kung titingnan, makikita na natin, mapo-foresee na natin na si Joshua will be having a hard time para pamahalaan po ito or para puntahan po itong leadership na to. Pero napakabuti po ng Diyos sa buhay po ni Joshua. Doon pa lang sa pagkapalit po niya kay Moses, ito yung sinabi sa kanya ng Lord. Huwag mong kaliligtaan basahin ang aklat na yon. Ito po yung aklat na yon, o yung Biblia po, yung salita po ng Diyos. Dili-dilihin mo yon araw-gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Joshua knew it was a difficult undertaking from Moses' experiences with the Israelites. But si Joshua, he is not alone. Kasama po niya ang ating Panginoon. He had God's assurance that He would be with him and would direct his path. Kaya sabi nga, be strong and courageous. Diba yung sinasabi ng Lord, yung kasunod yata po nito sa Joshua chapter 1 verse 9. Importantly, God gave Joshua strict instruction po. At ito po yung simply outline po na si Joshua was supposed to consistently meditate on God's word. Diba na during na nasa wilderness po sila, may binigay po na kautusan ng ating Panginoon kay Moses. At sinasabi ng Panginoon na si Joshua dapat niyang consistently na i-meditate po yung salita ng Diyos o yung kautusan po ng Panginoon. Pangalawa, Joshua was supposed to carefully obey the instruction of the Word of God. Na consistently meditate on God's Word, know His Word, at alamin yung salita ng Diyos and keep His heart on them. Carefully obey the instruction of the Word of God, and hindi lamang siya hearer, kundi doer of the Word of God. In our situation po, God is giving us the same instruction. May mga Christians, in the time of suffering po, during the time of hard times, affliction po, ibang prinsipyo yung niyayakap nila sa halip na puntahan po nila yung salita ng Diyos. Diba? Kaya magugulat ka na lang, may mga Christians na pumapasok po sa kompromiso kapag wala pong pinagkaiba sa tao. Kapag ang tao, wala po kong alaman, kapag ang tao may kailangan pong pera,
'di ba, na kumakapit siya sa patalim, 'di ba? Nakakagawa siya na yun yung prinsipyo na nayayakap niya. Pero sa ating mga anak ng Diyos po, kapag tayo po'y nahaharap or we are going through hard times po, it drives us into God's words. Kaya kung si Joshua, ganun kalaki yung ina-assume niya na task na may atang sa kanya, and napoforesee na maaring nakikita na niya rito na talagang malaking task ito, he will be maaring ma-experience niya is having a hard time. Pinangunahan na siya ng Panginoon that he must strive into God's word. Puntahan niya yung salita po ng Diyos. Puntahan niya yung instruction po ng ating Panginoon. In our situation po, God is giving us the same instruction. The best way to stay strong during hard times is to spend time each day growing closer to God. Diba na natawa nga ako kasi dun sa isang jeep po, yung tawag po dito, yung tugtugan po doon, di ba, na yung malalakas, kapag may problema daw, iinom na ng tao. sabi ko, ayos to na mapapaisip ka eh. Ano na lang daw, lahat daw ng problema madadaan daw sa pero sa ating mga anak ng Diyos, baka mas lalo tayong magka-problema kapag pinuntahan po natin doon. The best way to stay strong during hard times, during suffering po na pinagdadaanan natin, is mas lalo po tayong lumapit sa ating Panginoon. Kaya nga during this pandemic, laging bukang bibig sa atin ito na this is not the time na lumayo ka sa Panginoon, but this is the time na mas lalo kang lumapit sa Panginoon. Mas lalo mong alamin yung kalooban ng ating Diyos. The best way to stay strong during a difficult trial is to spend time each day growing closer to God. What does that look like po? Ano bang ibig sabihin nun? It means reading God's Word and applying it to your life. Basahin yung salita ng Diyos, alamin yung kalooban ng Diyos, at isa pamuhay po yan sa ating mga buhay. Diba? Lagi natin itong naririnig, pero ibig sabihin hindi ito tumutusok sa atin hindi ito nayayakap po ng bawat isa, pero maganda na binibigyan din po sa atin ito kung gaano na lang na gano'n yung instruction ng Panginoon kay Joshua po dun sa pag-take over niya sa leadership po. I believe na ganun din yung instruction sa atin ng Panginoon. Puntahan natin yung salita ng Diyos. As you read the Bible and truly allow it to become part of who you are, the Holy Spirit, ang banal na Espiritu po, will open our heart to godly wisdom, na siya yung magtuturo sa atin nung dapat natin gawin during hard times po na nararanasan po natin. At siya yung magbibigay sa atin ng godly wisdom, and He will bring comfort and healing. Ano man yung affliction na yan na nararanasan po ng bawat isa sa atin. Take time to meditate on His Word, and especially His promises regarding your circumstances. Diba madalas, lalo na sa time ngayon, ang tao kasi, ang hilig niya sa mabilisan eh. Gusto na lang yung, for example, sa kape, wala na yung isang kutsarang kape, dalawang kutsarang creamer, isang kutsara, hindi. Wala na nga po yung yung init-init ng tubig, yung itetermos pa. Wala na, yung yung kettle, yung sasaksak na lang, mabilisan na talaga. Diba? Pagdating din sa salita ng Diyos, sapat na makabasa ng isang verse, di po ba? Wala na yung meditation, wala na yung talagang tutusok yun sa puso mo. Wala na yung di po ba? Yung hindi mo na minsan nga ginawa na lang na basta matapos ko tong isang chapter na to. 'Di ba? Pagka magtanong si pastor, sino dito yung nag-devotion? Ako po. O, naintindihan mo ba yung devotion mo? Ay, babasahin ko na lang po ulit. Diba ba? Wala lang may term po dun eh. Wala na yung nag-strike sa heart ng tao, yung Word of God. Diba, nasapat lang na, basta alam ko na yung John 3:16, mali pa yung pag-quote ng ibang verse pa pala yun. Diba, hindi po, na yung term na, yung Word of God,
nag-strike yun sa heart mo at nabago ka talaga. May term po na ginagamit doon eh. Parang Greek yata yun. Ewan ko, parang rema ba yun? Mga ganun po. Talagang napangyari. Ibig sabihin, ang lakas talaga nung dating nun sa'yo. Buhay na buhay yung salita ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Take time to meditate on His Word and especially His promises regarding your circumstances. Find God's promises to speak to your situation and say them back to yourself day and night. Diba na wala kang, manood ka man na manood ng TV, wala kang mahahanap na solusyon po sa iyong sufferings po. Manood ka man, mag-enroll ka man sa YouTube University po, matututunan mo lang doon ang tamang pagluluto po ng spaghetti. Di po ba? Yung step by step yung sukat po. Pero wala kang matatagpuan na sagot po doon. O pagtugon po doon during hard times na pinagdadaanan po. Tanging ang salita po ng Diyos, doon tayo makakasumpong po ng ibig sabihin ng katugunan, ng kapayapaan po, ng kasagutan po during hard times na pinagdadaanan po natin. Ang salita po ng Diyos ay buhay. Amen po ba? At ang salita po ng Panginoon ay ang ating Panginoong Jesus. Amen? Kaya, the affliction drives us to God's words po. Nasa na ba ako? You can only reap the full benefits of His word as you apply them to your life. Diba na makikita mo yung laki ng panginabang po nito kapag ikaw po, o yung salita po ng Diyos ay sinasa pamuhay mo. There will be a change in your focus and you will become more sensitive to what God's word is saying about the circumstances you are facing. Kapag may problema po yung isang tao, hindi na makapag-isip ng maayos, kung ano-ano na lang. Before po, I praise God po kasi nung na-hospital po yung kapatid ko, before po nun, nakakapunta-punta na ako sa hospital. Kaya alam ko na yung mga itatanong, alam ko na yung mga gagawin po. Nung pagpunta po namin ng hospital, yung kapatid ko po kasi, tinanggalan po siya ng appendix. Diba? Pagpunta namin sa emergency kami, sabi nung, hindi kami tinanggap doon sa isang hospital, sabi nung taxi driver sa amin, ini-instructionan niya kami na punta ka na, magdrama-drama ka na doon sa guard, sabi mo, emergency, parang hihimatayin ka na. Tapos parang sabi ko naman, katabi ko pa yung para daw tanggapin na talaga yung kapatid ko. Inisip ko naman, halatang unbeliever to kung gagawin ko naman yun, parang buti na lang po hindi ako best actress talaga. Kaya sabi ko lang sa guard, emergency po, yung kapatid ko po. Di pinasok yung kapatid ko po dun sa may emergency. Pag nandun ka sa loob, matataranta ka naman. Kung hindi ka sanay na makakita nung, gusto niyo po ng example, yung tinamaan po ng grinder sa mukha. Isipin mo pa lang po yun nandun na hindi ka ba mataranta doon. Pero praise God po, kasi nung nandun naman ako, talagang nasa tamang pag-iisip pa naman ako, alam ko naman, ito po yung doktor na kakausapin, ito po yung itatanong ko. Yun po yung ibig sabihin na kapag nandun ka sa sitwasyon na yun, hindi ka nag-aalala dahil kasama mo ang ating Diyos. Alam mo yung salita ng Panginoon. Alam mo yung dapat mong gawin. Diba sinasabi sa atin ng salita ng Panginoon, huwag kang mag-worry. Pastora, yun nga, katabi ng kapatid mo, tinamaan ng grinder Tapos talagang yung mga nurse ko, ako naman, tingnan ko nga, kasi tinatakpan nila talagang binibidyohan pa nila. So, ayos to Parang Pero, praise God kasi natapos po yun, nakalabas naman po yung kapatid ko at nagpapasalamat po kami doon sa Panginoon. Kaya kung hindi tayo grounded of word of God, maaring pag hindi nga lang tayo nasikaso ng doktor, lumabas ka dyan. Diba? Nawala yung pagkakristyano Pero kung alam natin yung salita ng Diyos, di po ba, sinasabi ng word of God, hindi ka dapat na mag-worry po. Dapat na i-focus mo yung sarili mo dun sa gagawin po ng ating Diyos. Jesus promised po in John 15 verse 7, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maipikan at ipagkakaloob sa inyo. Tayo po yung mga anak ng Diyos. I believe na nananatili sa atin yung salita po ng Panginoon. Hindi lamang ito bagay na ibig sabihin na babasahin lang natin kapag gusto po natin. Sa lahat ng pagkakataon po, pinapahalagahan po natin yung salita ng Diyos. Tayo po, mga Christians, even sa mga pastor, I believe, yung makaparinig lang sa Panginoon, diba, yung gustong sabihin ng Diyos, yun na yung
pinakayaman na meron tayo. Diba? Na makaparinig natin yung tinig ng ating Panginoon. Malaman natin kung ano yung pinagagawa sa atin ng Diyos. At yun yung pinapahayag po niya sa kanyang mga salita. So meditate on God's Word and allow Jesus' Word to become a reality in your life. Ito po, isang katotohanan po na proven over and over and over po as we trust God po during hard times po. God is faithful. Maaasahan po ang ating Panginoon. 100%. Diba na ilan po sa atin dito yung nakaranas po ng mga sufferings na hindi natin naranasan yung faithfulness ng Lord. I believe naranasan natin kung gaano po ka-faithful ang ating Panginoon. May mga pagkakataon nga, may mga sufferings tayo na pinagdaanan. Iniwanan na tayo ng mga kaibigan natin, baka nga yung pamilya natin, iniwanan na tayo. Pero ang ating Panginoon, hindi tayo pinabayaan ng ating Diyos. God, this is proven over and over and over po. As we trust God po, God is faithful. Are you satisfied po that we are spending time reading and meditating on God's Word? Sapat lang ba sa atin? Basahin ko lang yan. Sabi kasi, basahin daw yung John chapter 1. Bukas John chapter 2 naman. Bukas John chapter 3. Pag natapos John 21, ganap na akong Kristiyano. Ganap na akong, hindi po ganon. Kundi, ito yung pinahahalagahan natin to. Ito yung buhay natin. Kaya during hard times po, hindi tayo nagdadalawang isip na anong prinsipyo yung yayakapin natin, kundi alam natin yung principles po na dapat nating yakapin. What is the most, basahin ko po muna itong James chapter 1 verse 25. But he who looks into the perfect law of liberty and continues in it, perfect law, salita po ng Diyos, and is not forgetful, hearer, but a doer of the work, this one will be blessed in what he does po. What is the most challenging situation you are presently facing right now? Ano po yung hard times na kinakaharap natin ngayon? Ano yung pinaka-challenging sa atin? Yan ba yung job loss? Diba? Baka may sumagot sa akin, Pastora, kung alam mo lang, baka hindi tayo matapos ngayon pagkwentuhan natin lahat ng problema natin. Diba? Is it job loss? Anong sinasabi ng salita ng Panginoon? God will provide. Mawalan ka man ng trabaho, pakakainin ka ng Panginoon. Pero wag naman na, hindi na ako maghanap ng trabaho, pakakainin naman pala ako. Wag naman pong ganon dahil ayaw ng Lord sa tamad. Sickness. May sakit ka, may pinagdaraanan kang karamdaman, sinasabi ng doktor na wala nang lunas yan. Or even right now, na affected ka, kabilang ka dun sa mga active cases ngayon ng COVID po. Sinasabi ng salita ng Diyos, by His stripes, you are healed in Jesus' name 2,000 years ago. A traumatic event, may pangyayari sa buhay mo na nangyari po. Sinasabi ng salita ng Diyos, forget the past, pursue what lies ahead. Walang bagay na mangyayari po nang hindi po sa kapahintulutan ng ating mabuting Diyos. Loss of loved one. Ngayon may mga tao na nakakalungkot kapag in this time nawalan ka po ng minamahal sa buhay. Kasi hindi ka nga makadalaw dun sa wake, diba? Because of this pandemic po. Loss of loved one, nawalan ka ng minamahal sa buhay po. Ito man yung suffering na pinagdadaanan natin. Sabi ng salita ng Diyos, maiwan man ako ng aking mga magulang, may Diyos pa din siya sa kanyang buhay po. Sasamahan tayo ng Panginoon. Marriage problems, diba? Sinasabi ng salita ng Diyos, husband, love your wives. Wives, mag-submit ka doon sa husband mo. Yung mga anak, difficult child, yun yung hard times na nararanasan natin. Sabi ng salita ng Diyos, mga anak, mga kapwa ko, mga anak, nasan man kayo ngayon, sinasabi ng salita ng Diyos, i-honor natin ang ating mga magulang. And kung di pa mananampalataya, isa man miyembro sa family natin, at yan yung long ago na suffering po natin, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus, ikaw at ang iyong sambahayan ay maliligtas. Bullying, nakaranas man tayo na mabully tayo, online bullying, diba, dahil na-body shame tayo, ang dami daw nating nag-acne breakout daw tayo, you are fearfully and wonderfully made by God. God loves you. And even, ito yung pinakamahirap, yung etc. po. Diba? Yun talagang, ito yung pinakamahirap na suffering, yung etc. Pero ang sinasabi po ng salita ng Diyos, Romans chapter 8 verse 28,
all things work together for good to those who love God, those who are called according to God's purpose. In any affliction, in any suffering, in any hard times po na pinagdadaanan po ng bawat isa po sa atin, it drives us to God's Word. Diba? Kaya, may mga pag-aaralan po tayo sa susunod na makikita po natin dito na walang bagay na mas higit na nakakaintindi ng pinagdadaanan natin or nakakaabot, nakakaunawa po ng pinagdadaanan po ng bawat isa sa atin, kundi ang tanging ang Panginoon lamang po. Kaya maganda na puntahan natin as in general of this affliction na I believe nga marami pa po ito, pero nilagay na natin yung etc. po. Affliction drives us to God's Word. Pangalawa po, affliction brings us to God in prayer. Sabi po sa James chapter 5 verse 13, may tiisin bang sino man sa inyo? Sagot, wala, praise God. Kaya pala, di ba? May tiisin bang sino man sa inyo? Manalangin siya. May nagagalak, umawit siya ng papuri sa Diyos. Ito po yung sa James, sabi niya, meron bang may sakit sa inyo? Dalhin siya dun sa mga elders at ipanalangin siya. Ano mang uri ng suffering, affliction brings us to God in prayer. Di ba? Manalangin siya. Sabi po sa Psalms 107 verse 6, nang sila'y magipit, ito po yung, ang tinutukoy po dito, yung mga tao pong iniligtas ng ating Diyos. Nang sila'y magipit sa Panginoong Diyos, sila ay tumawag at dininig naman sa gipit na lagay, sila'y iniligtas. Church, I believe na dumaan tayo sa mga punto ng buhay po natin that we encounter hard times. After ko pong graduate po ng college, papasok po ako, hindi naman ako na-torn between sa pag-apply ng trabaho kasi ito nga yung sinabi ko, certain ako na tinawag ako ng Diyos into full-time. So, pinursu ko po na mag-aral po sa Bible School. During that time po, meron na kagad na, may challenge na kagad po sa akin. Nagkaroon po ng problem yung family ko. Hindi lang po yung isang beses, kundi 2 beses. Doon po, pertaining po doon sa isa kong kapatid. Nung time na yon, sabi ko, Lord, parang nahadlangan ako na magpatuloy na mag-aral sa Bible School. Pero never po na naging question po sa akin yung calling sa akin ng Lord. Kasi during that time, certain ako na talagang tinawag ako ng Panginoon. Nung time po na yon, yung family namin naka-experience po of this suffering, of this affliction po. Pwede ko po sa inyo kwento, pero mahababang kwento po yun. Pag may time po tayo, mapagkwentuhan po natin na gusto kong i-share po sa inyo kung gaano po kabuti ang Diyos dun sa sitwasyon na yun. Nung time po na yun, natutunan po ng family namin na lumapit po sa Lord in prayer. 8 po kami sa family, kasama po yung mga magulang ko. 6 po kami magkakapatid. Ang dami po namin, pero magugulo, pero masaya naman po. 6 po kami magkakapatid. Hindi po lahat sa amin is, sabay-sabay po kami nakakilala sa Lord, pero hindi po kami lahat, may ilan po na hindi nakapagpatuloy po. Pero during that time po, na naranasan namin of this affliction po, tinuruan kami ng Panginoon na sa lahat po ng pagkakataon ay manalangin po sa Kanya. May mga times na may lalakarin ganitong papel, laging pinangungunahan ng prayer. Pag ultimo yung, baka ngayon parang pag inom lang ng tubig, mag-pray muna tayo, pag-pray natin to, di po ba? Affliction brings us to God in prayer. Di ba na, wag naman pong mangyari na palaging ganun naman din po. May pakilala po ako sa inyo. Ito po yung mga Israelites po sa Ehipto. Sa Exodus chapter 3, verse 7 to 10 po, sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap nilang tinitiis at narinig ko ang kanilang daing. During that time po, yung mga Israelites po, mga slaves po sila dun sa Egypt. I believe pinagagawa sila ng mga structure, mga ano po, parang yung sa time po natin parang hollow blocks. Tama po ba kung bricks, parang hollow blocks po ba? So yun yung pinagagawa po sa kanila. Ngayon, sobrang dumami na sila. At itong nalamangan na po nila yung mga Ehipto. So yung leader po dun sa Egypt, parang hindi niya gusto yung ganun po. Kaya may magkakataon na yung mga firstborn son, pinapapatay po niya. Pero higit dito, pinahihirapan po niya itong mga Israelites po. So itong mga taong ito, narinig ng Panginoon, sabi po rito sa verse 8, kaya bumaba ako
upang sila'y iligtas, ialis sa Ehipto at ihatid sa lupaing mayaman, malawak at sagana sa lahat ng bagay. Ito'y ang lupain ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Pereseo, Heveo at Jebuseo. Sabi po sa verse, alam ko ang hirap nilang tinitiis at narinig ko ang kanilang daing. Itong mga taong to, dumadaing itong mga to at narinig to ng Diyos. Kaya sabi ko nga po kanina wala pong ibang masigit na nakakaalam po ng mga pinagdadaanan po nating hard times, kundi po ang ating Panginoon. Diba? Dinig na dinig yan ng ating Diyos. Alam na alam yan ng ating Panginoon. Verse 9, narinig ko nga ang daing ng aking bayan at alam ko ang pangaaping ginagawa sa kanila ng mga Egyptyo. Kaya papupuntahin kita sa Parawon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayan. Po ba na sabi din po sa Exodus chapter 4 verse 31, at naniwala sa kanila ang buong bayan. Ito naman yung time na tinawag na ng Panginoon si Moses dun sa yung burning bush po na ang haba pa nga ng istorya po nun kasi sabi ni Moses, ang dami pa niyang excuse O di sabi ng Lord, sige, sama mo yung brother mo. Ngayon, umarap sila sa mga Israelita, sinabi nila yung ganito nga po. At ang tugon po ng mga Israelites, at naniwala sa kanila ang buong bayan. Nang marinig nilang sila'y dinalaw ni Yahweh at hindi lingid dito ang pangaaping ginagawa sa kanila ng mga Egyptyo, yumukod sila at sumamba kay Yahweh. Sa Deuteronomy po, chapter 26, verse 6 to 9. Hindi mabuti ang ginawang pakikitungo sa amin ng mga Ehipsyo. Pinahirapan nila kami at inalipin. Kaya, tingnan niyo po yung ginawa ng mga Israelites. Kaya dumulog kami sa inyo, Yahweh, Diyos ng aming mga ninuno. Affliction brings us to God in prayer. Affliction brings the Israelites to God in prayer. At dininig ninyo kami, nakita ninyo ang aming pagdurusa, ang kahirapan at kaapihang dinaranas po. Yan po yung sinasabi sa Deuteronomy sa verse 9 po. Verse 8, sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan ng mga kilabot na gawa at mga kababalakan, inialis ninyo kami sa Ehipto at dinala sa lupaing itong sagana sa lahat ng bagay. Ang mga Israelita din po ay isang halimbawa din naman ng mga tao po na kapag nakakaranas po ng paghihirap, sa halip po na manalangin ay pinangungunahan po ng pagrereklamo. Itong time na to, under sila ng slavery dun sa Ehipto, dumulog sila sa Panginoon, dumaing sila sa Panginoon, dininig sila ng Diyos. Yung nararanasan nilang affliction po, it brings them to God in prayer, sa pagdulog nila sa Diyos. Pero nung inalis sila doon ng Panginoon, papunta sila wilderness, daan sila kasama, leader nila si Moses po, isa rin silang halimbawa na kapag nakakaranas sila ng paghihirap, walang makain, walang mainom, Moses, dito mo ba kami papatayin? Mas okay pa sa Egypto ang sarap ng kinakain namin doon Po ba na hindi na, wala na, yung affliction na nararanasan nila, yung affliction, yung suffering na gutom sila, na nauuhaw po sila, hindi sila dumulog sa Panginoon. Bagkus, dumulog sila kay Moses at nagreklamo po sila kay Moses. And the most important thing you can do in any situation po is to pray. Kaya lang, mga Christians ngayon, neglected po yung prayer life. Pastora, paano mo naman nasabi yan? Paano mo naman yan? Nung hindi pa po lockdown, okay lang po ba na-example ko yun? Nung hindi pa lockdown, during magkakall po ng prayer meeting, ilang piraso lang po yung mati. During, ito pa para mas matindi, itong napakaganda, paborito ng JCF. Pag tumagtawag po ng prayer and fasting, so pagpipray natin yung bansa natin, yung protection ng bansa, nung time pa yun, naalala ko pa yun, may mga bagyo, may mga, yung Maute group ba yun? Ano po ba, yung mga terorista, nag-call ng prayer and fasting, ilan lang po yung pumunta. Hindi po napuno hindi po napuno ng multitude yung church Ano po ba? The most important thing you can do in any situation is to pray. Dumaan po itong pandemyang ito. The most important thing that we can do in this situation po is to pray to God. Instead of complaining,
ilang po yung mga friends ko nakakausap ko, kilala naman ako niyan, even mga kapatid sa Panginoon, sobra akong apektado ng pandemyang ito. Inisip ko naman, kaklose ko naman po yun huwag niyo pa ako ma-misinterpret dito. Sabi ko, pare-pareho lang naman tayong apektado ng pandemya na to Ano akala mo, sa inyo may COVID, sa amin wala. Taga saan ba kami? Diba? Ang punto po na lahat tayo affected po of this, sabihin natin, hard times. We are going through hard times. So, pwede natin sabihin na mas mabigat na affected ka, nawalan ka ng trabaho, ibig sabihin nawalan ka ng ikabubuhay, maaring nagkasakit ka pa, di ba na, pwede mong sabihin na sobra yung suffering na. Pero lahat naman po tayo affected of this pandemic po, affected of this suffering. The most important thing that we can do in this situation po, instead of complaining, instead of murmuring, instead of magmukmuk tayo sa isang tabi, i-give up natin yung pananampalataya, ang pinaka dapat gawin po natin is to pray. Ang manalangin po sa ating Diyos. When the sun's shining, kapag ang araw po'y sumisikat, napakaganda ng panahon, and everything's going our way, pagkagising natin sa umaga, handa na yung breakfast natin, breakfast in bed pa tayo, diba, na paglabas natin ng bahay, ang ganda ng sikat ng araw, ang gandang magmoling-moling nito, diba? Kapag maganda yung sitwasyon po, we don't feel our need for God. Para po mas maintindihan natin, kapag maayos po yung buhay natin, kapag okay po yung lahat sa atin, neglected yung prayer natin. Pero kapag desperate times leads to desperate prayer. Kapag dumating yung problema, mabigat na problema, na talagang, punta ka na talaga, lapit ka na talaga sa Panginoon into prayer. When we're helpless to change our situation po, we cry out to our Savior who deliver us from our distress. Just like the Israelites. Diba? Na itong mga Israelita na to, alam nila na merong Panginoon. Diba? Itong mga Hudyo, talagang alam nilang may Diyos. Diba ba? Pag binasa natin sa mga ibang books pa, may mga times nag-worship sila sa sa mga idols po. Pero yung heart nila is talaga for God. Ibig sabihin, nandun talaga na alam nila na may Diyos. Alam nila, kaya nga si Lord, diba, during sa Old Testament pa lang, I am the Lord, I am the God of Abraham, God of Isaac, I am God of Jacob or Israel po. Nalilito kay Jacob siya, kay Israel. Isa lang pala sila. Diba? And sabi niya, talagang nagpapakilala ang Diyos po sa kanila. Sa atin po, alam natin na meron tayong tagapagligtas. Alam natin na ang ating Panginoong Yesus ang ating tagapagligtas. Alam natin na kasama natin ang banal na Espiritu. The most important thing we can do in any situation po is to pray, sapagkat kasama natin ang Diyos. Affliction shows our need for God. Tingnan niyo po ito. Kung pagkagising mo sa umaga, kapag may pagkain, wala ka nang hihingan. Pero kapag kagising mo sa umaga, walang pagkain, problema ka ngayon kung saan ka kukuha ng pagkain. So maghahanap ka ng mahihingan. Ang punto po na sinasabi ko po dito, kapag maayos yung buhay natin, kapag ayos yung takbo ng pamilya natin, yung negosyo po natin, parang naglalaylo yung need natin sa Panginoon. Unlike kapag kailangan natin ganito, kailangan natin ng ganito, may mga dalahin tayong ganito, it shows our need for God. If human beings did not suffer, there would be no need to turn to God. As long as things are going well, many would think na hindi naman mahalaga na i-acknowledge yung existence ng ating Diyos. Di ba na, minsan may mga tao na kapag lubos-lubos na yung yaman, lubos-lubos na yung ganda na buhay, nakakalimutan na nila ang ating Panginoon. Pero sa ating mga Christians po, lagi nating ina-acknowledge po that God exists and that God is with us. It helps us to turn to God. Kapag may problem tayo, hindi tayo, pag financial, hindi tayo, kapag in shortage tayo sa budget po, hindi tayo maghahanap, hindi tayo magtuturn kay DVD, kundi magtuturn tayo sa ating Panginoon. Po ba?
It helps us to turn to God. One of the main benefits of suffering is that the sufferer turning to God. Yung pagkakataon, yung privilege po na makalapit tayo sa Panginoon, sa panalangin po. At upang humingi po ng tulong sa Kanya. Sometimes we are embarrassed to ask God for help. Diba na sadyang may mga tao po na nahihiya silang lumapit sa ating Panginoon. This is especially true, lalo na kung yung tao po na yun, hindi naman talaga siya yung often na nakikipag-usap po sa ating Panginoon. Pero si Lord, however, He wants us to turn to Him when difficulties arise. Gusto ng Diyos na tayo dumulog sa Kanya sa panalangin. Kaya babalikan ko po yung sabi po sa Hebreo chapter 4, verse 60. Kaya't wag na tayong mag-atubiling, lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at do'y kakamtan natin ang hapag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Job loss, pray. Sickness, pray to God. A traumatic event, pray to God. Loss of loved one, pray to God. Marriage problems, manalangin ka sa Panginoon. Difficult child, manalangin ka sa Lord. Bullying, at ito pa yung pinakamahirap ulit, etc., manalangin ka sa ating Panginoon. These afflictions, pinaka-benefit po nito sa atin is it brings us to God in prayer. It drives us into God's Word at mas lalo po sa paglapit natin sa ating Diyos, sa patuloy na pakikipag-ugnayan po natin sa Kanya sa panalangin po at sa pagsaliksik po ng Kanyang mga salita. Mas lalo po tayong napapatatag po during hard times po. At ito po yung malaking pakinabang po para po sa bawat isa sa atin. Next Friday po, pag-aaralan po natin yung iba pa pong benefits po of going through hard times po. May mga nararanasan po tayo. Praise God nga po kasi I believe during this Friday, may mga pinag-pray po tayo. At bilang testimony po, may mga sinasagot po ang ating Panginoon. Amen. Kaya keep on praying, ano man yung pinagdadaanan po natin. We're having hard times sa buhay pong ito. These hard times po brings us to God in prayer. And these hard times drives us upang mas lalo pong alamin po ang salita po ng Diyos. Yung iba po, pag-aaralan po natin sa mga susunod po na Friday. May natutunan po kayo? Amen. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at kunin ko po yung mga panalangin na ipapanalangin po natin sa araw pong ito. Patuloy po ba natin itong pinapanalangin sa mga kapatidan po sa JCF? Maganda na nagpipray po tayo sa mga taong ito. Una po, prayer request po, proteksyon ng buong pamilya laban sa COVID, lalo na ang aking asawa, anak, kapatid at mga pamangkin na pumapasok sa trabaho. Mawala na ang pananakit ng buo kong katawan, lalo na ang aking mga buto at pagsakit ng ulo. Sister Leila Sulaiman, yun po yung affliction na yon, yung suffering po na yon, diba? In application dun sa natutunan natin, we have to pray para po sa kapatid na ito. Amen po ba? Protect my family and good health. March Logroño, Sister March. Prayer request, provision and protection. Ekhel, sorry po kung hindi ko ma-pronounce na maayos wa. Ekhel Logroño Romero and Abigail Romero and to our family Romero. AC Romero. Ito yata yung bata po na taga-Baging Siyang. Binata na yata ito ngayon. Thanks for JCF Church. Is love, joy sa family, and subordinates. Kay Sister Malurot siya po. Pag-pray natin, church, na magkaroon na po tayo ng lugar po. Na pag pwede na, dun tayo magtitipon po. Prayer request, we're having a finality resolution for our civil case. Sister Josephine Sakalayan. Pag-pray po natin itong kapatid na ito na magkaroon po yan ng resolution. Gabay, kalakasan, kagalingan kung may sakit. Rizaldi Bacolod po. Kagalingan sa ubo ni Janela at Janine Del Carmen. Kalakasan, Del Carmen po ba to? Kalakasan, physical at spiritual. Salvation ng buong pamilya. Flor Serfida Navarro. Praise report. May praise report po dito sa pagpapalang pinagkaloob ng Panginoon at sa kalakasan ng katawan sa araw-araw ng buong pamilya, sa paggabay ng Panginoon sa pamilya ni Arthur Navarro sa Bacolod. Nene Navarro, di ko po alam kung praise report to, na iningatan siya ng Lord, pero pag-pray pa din natin yung continuous po na protection ng Lord and yung kalakasan na po. Protection, good health, salvation ng family. Brother Romy,
Prayer request ko po, knowledge, wisdom, kala charm, intet, lalo na po kay Julia, spiritual strength, continuous healing pa rin sa akin, provision, protection. Si Ate Tina Raimundo po. Prayer request, provision, protection sa family, Janine Avila. Prayer request, protection, provision, good health sa family, healing mawala yung kirot ng likod ko. Sister Beth, mahalot yung likod niya. Prayer natin yung healing. Prayer request, healing sa balikat ko po, provision, protection and good health sa family at protection po, JCF member at Pastor June and Pastora Jen po. Thank you po, Sister Norma. Pag-pray po natin yon. Prayer request po, protection sa family, good health and provision po. Si Sister Abby Salinas. Healing sa ubo ni Rita, physical and spiritual strength ng family, provision, protection ng pamilya. Sister Susan Del Rosario. Marami po tayong na-relate na ipag-pray po ng healing. Ipag-pray po natin yan sa Panginoon. Pray for peace and God's move among the family. Sister Juliet Logroño. Prayer request po, favor sa work, knowledge, and wisdom. Kurt Rocha. Favor sa work, knowledge, and wisdom. Si Kurt. Prayer request, physical and spiritual strength, continuous healing sa akin, protection ng buong family and provision. Sister Jane Ogama. Prayer request ko po, continuous healing kay Baby Ruth sa kanya, ubo at hika. Praise God kasi wala ngayong sipon at lagnat. Diba nakaraan? Praise God, ubo at hika. Good health sa family, provision, protection po, Isang Del Rosario po. Pag-pray po natin yung mga narinig po natin. Pag-pray natin yung mga pastor po natin at yung mga lahat po ng kapatiran po. Sige po, tayo po'y manalangin. Panginoon, pinupuri ka namin, O God, sinasamba ka namin, Panginoon Diyos. Napakabuti mo, Lord, sa bawat isa sa amin, Panginoon. At tunay, O God, na nahayag sa amin, Panginoon Diyos, sa mga salita mo, Lord God. Patuloy mong pinapahayag sa amin, Panginoon, ang iyong kalooban, Lord God. Na Lord, na sa mga pagkakataong katulad nito, Lord God, kaming man, O God, ay nakakaranas, Panginoon, O God. Lord, we are going through hard times, Panginoon Diyos. Lord, we believe that you are God, Panginoon, Almighty, Lord God, all-powerful, Panginoon, all-knowing, Panginoon Diyos. So God, sa lahat ng ito, kailanman, Lord God, you will never leave us nor forsake us, Panginoon Diyos. We thank you, Lord, dahil tunay, O God, na hindi namin ito makita, Panginoon Diyos, yung mga hard times na ito, Lord God, or this suffering, Panginoon Diyos. Hindi namin ito makita, Panginoon Diyos, Lord God, na upang kami pahirapan, Lord God, but makita namin ito, Panginoon, na napakalaking pakinabang sa amin, Panginoon Diyos, Lord God. Higit sa lahat, Panginoon Diyos, sa paglago, Lord God, sa aming pakikipagrelasyon sa iyo, sa aming ugnayan sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat dahil naniniwala kami na patuloy kang naghahari, Panginoon Diyos, sa buhay ng bawat kapatiran, Panginoon, sa JCF, Lord God, even, O God, ang lahat ng nanonood, Panginoon Diyos, of this FB live streaming, Panginoon. Nasaan man sila ngayon, Lord God, Lord, nasa ibang bansa man sila, Panginoon. We believe, O God, na naaabot sila, Panginoon Diyos, ng iyong mga salita, Lord God. Ganun din, pinapanalangin ko ang bawat kapatirang, Panginoon Diyos, Lord God, going through hard times, O God, Lord, sa mga sandaling ito, O God, sino mang may sakit, Lord God, in the name of Jesus, O God, we command it to get out, Lord. Lord, anumang uri ng sakit na yan, Panginoon Diyos, yan man ay ubo, sipon, Panginoon, sa ulo, Lord God, yan man ay malala, Lord God, or yan man ay COVID, O God, Lord, even cancer, O Lord, anumang pananakit, O God, ng pangangatawan, Panginoon Diyos, O God, we speak healing, Lord God, to that body, in the name of the Lord Jesus, O God. Hindi mo hangad, Panginoon, na ang iyong mga anak, Lord God, ay maratay, Panginoon Diyos, sa karamdaman, Panginoon. But Lord, it is your will, Panginoon Diyos, na, Lord, na ang bawat isa sa amin ay magkaroon, Lord God, ng magandang kalusugan, Panginoon Diyos. Kaya lubos kami, Lord God, na nagpapasalamat sa iyo, Lord God, sa kagalingan na kaloob mo, O Diyos, sa bawat isa, Panginoon. I pray for your protection, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Lord God. Ano man, O God, yung mga balita, Panginoon, O God, na napapakinggan namin, Panginoon Diyos, hindi ito magke-create, Lord God, ng fear sa amin, Panginoon Diyos. But Lord, lubos na magtitiwala kami, Lord God, sa mga salita mo na kami iniingatan mo, Panginoon. You are our Lord, Panginoon, and you are hiding us, O God, in the shadow of your wings, Panginoon Diyos. No weapon formed against your people shall prosper, O God. And Lord, nandito man kami sa time, Panginoon Diyos, na marami kaming pangangailangan, Panginoon, Lord God. At Lord, tunay nga, Panginoon Diyos, sa patuloy, O God, ikaw ang magpo-provide ng lahat ng aming pangangailangan. You are our Jehovah Jireh, Lord God. You are the Lord who provides,
Panginoon Diyos, hindi mo kami pababayaan ni iwan man, Panginoon. Tunay, Lord, na ikaw ang kasama namin sa lahat ng ito, Lord God. Hindi kami mangangamba sa buhay na ito, Lord God. Just like the birds, Panginoon, O God, kung paano, Lord God, the sparrow, Lord God, na pinapakain mo, ganun din naman ang bawat isa sa amin, Ama. Marami pong salamat, ganun din, Lord, na dalangin namin, Panginoon Diyos, O God, na Lord, magkaroon na, Panginoon, ng katapusan, Lord God, this pandemic, Panginoon Diyos, na Lord, manumbalik kami, Panginoon, O God, Lord, sa maayos, O God, na buhay, Panginoon Diyos, na plano mo sa amin, Panginoon, at lubos, O God, na kami magtiwala sa iyo, Lord God, sa lahat pong ito, Panginoon Diyos. Maraming salamat, Lord God, and even, Lord, ano man, O God, yung mga sufferings, O God, hard times na pinararanasan ng mga kapatiran ko, O God, Lord, tunay nga, Panginoon Diyos, O God, na sila katatagpuin mo, Panginoon Diyos, at ipapakita mo, Lord God, ang magandang plano mo, Panginoon Diyos, sa kanilang buhay, Lord God, sapagkat walang bagay na mangyayari, Panginoon Diyos, O God, nang hindi sa iyong kapahintulutan, Panginoon, at tunay napakaganda ng plano mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Sino man po nakikinig po of this FB live streaming na hindi mo pa tinatanggap ang ating Panginoong Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas, mangyari po na itaas mong iyong kamay, nasan ka man ngayon, nandiyan ka man sa bahay niyo, at ikaw ay sumabay sa panalangin ito. Panginoong Jesus, marami pong salamat sa mga salita mo. Tunay, O Diyos, ikaw, O God, ay nag-alay ng iyong buhay para sa kapatawaran ng aking mga kasalanan at upang ako'y iligtas. Panginoong Jesus, lumalapit ako sa iyo, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas ng buhay ko. Patawarin mo po ako sa lahat ng nagawa kong kasalanan at simula ngayon, ikaw na ang maghari at masunod sa buhay ko. Marami pong salamat sa buhay na walang hanggan. Ito ang aming panalangin. Amen. Amen. God bless po. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tuloy-tuloy po tayo sa mga gawain. Sunday po, may Sunday service po tayo. Mag-invite po tayo ng mga friends natin. Ayaan natin na, ibig sabihin, i-penetrate natin tong social media na maraming tao po yung makakilala po sa ating Diyos. At magkita po tayo kahit this FB live streaming, makasunod po ang bawat isa sa atin. And in everything that we do po, makapagbigay glory po tayo sa ating Diyos. Ang Panginoon po ang siyang mag-ingat sa bawat isa sa atin. God bless po sa inyo.